PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang tanghali, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Iprinisinta kaninang umaga ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga narecover na sasakyan na ginamit sa rent sangla modus. Mula sa Campo Crame, mareport ang aming kasamang si Kirby Cristobal. Kirby, magandang tanghali sa iyo. Audrey, pinangunahan ni PNP Chief Ronald de la Rosa ang isinagawang presentasyon at releasing sa Campo Crame ng mga na-recover na sasakyan ng Highway Patrol Group na sangkot sa rentang La Modus. Nasa siyam na ang iba't ibang uri ng sasakyan ang napasakamay ng PNP HPG at iba pang ahensya ng pamahalaan ng hinuugnay sa sindikato ng rentangla. Ayon sa hepe ng Pambansang Pulisya 2007 pa, nagsimula ganitong modus operandi kaya sinisiguro nila na daraan ito sa malalimang investigasyon upang matigila ang mga ganitong uri ng gawain. Ipinakita rin ang opisyal ang mga tinuturong sangkot sa rentang La Modus kung saan ilan sa mga ito ay nasampahan na ng kaukulang kaso. Nag-abiso rin ang mga ito sa Bureau of Immigration upang hindi na para makapaglabas ng lookout bulletin para hindi na makalabas pa ng bansa ang mga ito. Tinatayang nasa 1,800 sasakyan ang nasa listahan ng PNP HPG kung saan nasa mahigit 800 na lamang ang kasalukuyang hinahanap ng otoridad. Ayon naman sa salaysay ng isa sa mga naging biktima mula sa Bulacan na engganyo sang ipasok ang kanyang sasakyan dahil na rin sa paghina ng Uber at Grab. Nakakatanggap umano siya sa simula ng 2 buwan nang aabot sa 45,000 doon sa kanyang SUV, samantalang 25 hanggang 27,000 naman para sa tig-isa niyang sedan unit na ipinasok sa rentang La Modus. Sinabi naman ng Highway Patrol Group sa mga biktima na makipag-ugnayan sa kanilang mga financing agency upang mabawi ang kanilang mga sasakyan. Muli namang nagpaalala sa publiko si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa upang hindi na maaloko ang ating mga kababayan ng mga ganitong uri ng sindikato. Mula dito sa Campo Crame, yan ang update para sa PTV News. Kirby Cristobal. Maraming salamat, Kirby Cristobal. Samantala, sa kapapasok lamang po na balita, 10 katao ang nasuwi ng maaksidente ang isang tourist bus sa sitio Bayukan, Sampaloc, Tanay, Rizal kanina lamang alas 9 ng umaga. Lumabas sa inisyal na investigasyon na bumangga sa poste ng kuryente ang bus. Lulan ang 50 estudyante ng Bestlink College of the Philippines mula sa Novaliches, Quezon City. Kagad na nasuwi ang 4 na kababaihan na estudyante at 6 na lalaki. Masusi ng iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang naturang insidente. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.